Pilipinas, bagong mukha. May prinsipyo, may isa. Yo! What is up mga kababayan? Kumusta? Mapagpalang araw nga pala sa ating lahat. Panibagong araw na naman, panibago na naman makabalbalan ibang kampo at pag-uusapan mga kababayan. Ano kasi wala na mahabang intro pa. You already know who this is. Ay ba na naman mga kababayan, ang pinakabulol na vlogger sa mundo ng YouTube. Pero masarap hong magmahal yan. At saka nakapagpatanggal rin ng stress. At saka napagpaganda ho sa inyong mga mukha. Bakit? Eh siyempre, ang sabi nga ng doktor, laughter is the best medicine. Kaya nga yung iba dyan na mahilig tumawa mga kababayan, hindi nyo napansin na meron silang rosy cheeks. Parang nag-aumbok-umbok yung dito at saka pumupula ho yung mga face ho nila. Kasi mahilig silang tumawa mga kababayan. Kasi yung pagtawa ho natin, lalong-lalo na pag mag-exert ka ho ng effort dyan, hindi mo napansin parang bigla kang magkalabas-labas yung mga tubig. Yung mga pawis naglalabasan at saka bilang iinit ho yung yung katawan ho natin. Kaya isa sa best exercise ho ang pagtawa natin. Yan. Kaya nga lagi ko yung pinapatawa mga kababayan. Kahit ho yung content natin dito medyo stressful kasi naghawak tayo na political commentary tayo at saka yung about sa mga government na mga balita, medyo nakaka-stress yan. Kaya nga siyempre marami tayong kasama dito na mga legends, mga senior citizen, kaya ginanito ko pagbalita para hindi sila masyadong ma-stress mga kababayan. Para hindi sila malungkot. So kumusta nga pala mga viewers ko namin dito? Did you miss me? Inamiss kayo kaagad ni Sir Ivan mga kababayan. Napansin ko yung video natin kahapon, maraming nag-comment. Siyempre, don't worry mga kababayan, iniisa-isa ko ho ng yung lahat ng mga comment doon sa previous video natin, iniisa-isa ko yung binabasa. Kung napapansin nyo, meron ng mga heart yan. Kasi, siyempre, si Sir Ivan, nangunguha rin yan ng information mga kababayan. Siyempre, para meron rin akong matutunan sa inyo. Tsaka kung meron kayong mga suggestions, siyempre, sinusunod ko rin yan. Ganun si Sir Ivan Saka, kung meron tayong mga mistakes, siyempre, I will learn from my mistakes. Kaya nga, nagbabasa ako ng mga mensahe ninyo. At saka maraming salamat sa mga nag-message sa ating video. It really helps. Kasi yung Lolo Whitey na mga kababayan, pag marami mga activities dyan sa ating video, maraming nagla-likes, merong nagsishare, at saka maraming nagko-comment, i-recommend yan. Kaya siguro, nakilala na si Sir Ivan mga kababayan dahil yan sa tulong ho ninyo. Yan. Maraming salamat ho. And of course, bago tayo magpatuloy mga kababayan, kwentuhan muna tayo. Para yung mga bagong viewers natin dito, medyo makilala pa ng konti si Sir Ivan. Yung style natin ito mga kababayan, parang storytelling lang. Storytelling, parang podcasting, at saka meron ding radio announcing. Para isahan na lahat, parang all-in-one. At saka mga dilawan, kumusta? Na-miss ko kayo Naka-move on na ba kayo? Bakit kasi kayo nanonood dito kan Sir Ivan? Yan tuloy. Lagi niyo akong pinag-iinitan. Bakit niyo ako pinag-uusapan dun sa kay Pipay? Nakilala na pala ako ni Pipay mga kababayan. Nakilala. Siyempre, sino ba makakalimot kay Pipay? Yung nangiinis ho sa mga member natin sa mga INC. Yung si Pipay, yung pinakita ko kahapon, yung medyo gwapo. Sa mga nagsabi dito doon na babae ba daw yun o lalaki, siya, half po yun. At saka shoutout nga pala sa mga LGBTQ+ dito. Hindi ko naman inaano kayo. Si Pipay lang naman ho. So nga mga kababayan, before you move on, meron muna tayong i-shoutout. Ito yung mga solid viewers natin dito. Gusto ko lang i-shoutout si Ma'am Estila Pantilgan at saka sa kanyang dalawang anak daw. I-shoutout natin si Jane at saka si Kinsley. They are watching from Cebu City. At saka si Ma'am Estela mga kababayan, Ma'am Estela Pantilgan, wife po siya sa kasamahan ko dito, si Zane. Si Zane Pai. Shoutout nga mga kababayan. And
And of course, hi din sa YouTube channel na BF channel. She's watching from Germany. And of course, shoutout rin kay Ma'am Zini Sinal. She's watching from Cavite. And of course, hi sa YouTube channel nga Lodilin TV Vlog. She's watching from Bahrain. And of course, hi to Sir Michael Pagaran. So nga mga kababayan, dito tayo mag-uumpisa ating story. Siya nga pala, mga dilawan. Have you take already your medicine? You have to take your medicine. Baka atakihin na naman kayo sa alta presyon yan. Ako naman yung pagbuntunan nyo ng galit. Siyempre, nagpakabait na pala si Sir Ivan. Mabait naman talaga ako eh. Kayo lang kayo lang ayaw sa akin. Iwan ko bakit. Dilawan, bakit ayaw nyo sa akin? So nga mga kababayan, dito ho tayo mag-uumpisa. Kasi binasak ho yung mga message niyo doon sa previous video natin. Meron doon nakikiusap sa atin. Sir Ivan, sabi na, Sir Ivan, pwede na hindi na natin pakialaman yung mga pari. Kung pwede lang hindi ko na daw aasarin yung mga pari, mga kababayan, sabi ho niya. Pakiusap niya 'yon. Di ba lagi kong sinasabi ho dito, pag meron ho akong barabalin, hindi lang barabalin, aasarin lang. Kung meron akong aasarin na isang pari, mga pari, mga kababayan, yun yung ang mga pari na mga Padre Damaso. Yung mga membro ho ng anay ng lipunan, yung mga kanser ng lipunan, at saka membro ng mga ok-ok, sila ho yun. Kaya lagi kong sinasabi na siniseparate ko yung mga pari na mga mabuti ho. Kasi siyempre marami namang pari na mga mabuti. Lagi ko yan sinasabi, di ba mga solid viewers ko dito, lagi kong sinasabi, siniseparate ho yung mga mabubuting pari doon sa mga medyo may mga virus na utak eh. Utak aktivista rin eh. Katulad doon kay Father Reyes, andun lagi sa Comelec, nagtatambay. Katulad kay Socrates, walang bukang bibig. Bakit puro lang paninira kay BBM? Ano bang meron kay BBM na nasasaktan kayo? Dahil nga dyan sa mga dilawang mga pari na yan, pati ngayon yung mga madre, meron mga dilawang mga madre, mga kababayan, di ba? Ito, siyempre, lagi lang sila paninira sa pati yung homily dyan sa church nila, walang ibang bukang bibig, hindi pa rin maka-move on. Sana sabihin nyo na dapat anong gawin ninyo ho. Sabihin nyo kay Nanay Lenny ninyo na sana mag-concede na ho siya, yung sinseridad na pag-concede. Yung ginawa niya doon yung pag-canvassing, yung pagkastabo sa canvassing, yung pag-counting. Lang naman yun, napakitang tao lang naman yun, at saka plastic yung si Makalintal. Bakit si Makalintal yung pinagsabihan niya, bakit hindi ho siya? So tama ho yung analysis ko na hindi to pag-concede, walang sinseridad dito. Nagpakitang tao lang to. Katulad kay Kiko Pangilinan, napakitang tao lang. Meron ipinadalang lawyer. Mamaya Kiko Pangilinan, meron kang sa akin. Meron kang utang sa amin. Balita ko nag-iingay ka na naman. So ngayon mga kababayan, meron ding nag-request isa sa mga viewers natin. Sabi ho nila na sana si Nanay Lenny nila hindi na lang daw hindi ko na lang daw aasarin. Ibaliwalain. Sabi ko naman sa mga kababayan, doon ho sa dalawang nag-request, sabi ko, I cannot promise. Siyempre, I cannot promise na hindi ko sila aasarin. Baka meron naman silang gagawin. 'Di ba? Kung meron naman silang gagawing kababalaghan o mga kabalbalan, siyempre, alangan naman si Sir Ivan na mag-zip my mouth lang. Siyempre, mangati yung ko dyan mangati yung mga kamay ko. Pag meron silang gagawing mga hindi kaya-aya, siyempre si Sir Ivan, andyan yan. Sabihin dyan sa mga viewers natin na, Sir Ivan, pasok! Siyempre, sa mga viewers ko dyan na ganyan ang mindset, don't worry. Nag-iingay na naman si Sir Ivan kung meron na namang ginagawa niyang yan dalawang grupo na yan, yung pare, sila Nanay Lenny, siyempre, aasarin ko lang sila kung meron silang gagawin. Yan, sana maintindihan niyo si Sir Ivan. Diba? Mga solid viewers ko dito, okay lang ba yung ganun? Gusto niyo bang hindi ko naaasarin si Nanay Lenny kasi nakakaawa na daw si Nanay Lenny.
So nga mga kababayan, so forward naman tayo. Siyempre parang warm up pa lang yun eh. Warm up pa lang yun. Tsaka kumusta nga pala dito sa mga senior citizen ho natin na makasama, ang mga legends. Yan. Siyempre sa mga sa mga bagong gising nga pala dito, kumusta ho? Sa mga bagong gising, yung hindi pa nag-amusal, at saka sa mga nagkape. Ako nang bahala magpasigla sa inyong araw. Kung umaga man dyan, kung hapon or gabi na, kung depende kung saan kayong sulok ng mundo, sana ho ay nasa maayos ho tayo na kalagayan. Yan. Just pray always ho kay Lord Jesus Christ para sa ating safety at saka sa health ho natin. Saka don't worry, you have to talk to Lord Jesus, saka hingiin natin ang kaligtasan, He will give it to you. So don't worry. So mga kababayan, siyempre, i-shoutout rin natin ang lahat ng mga BBM supporters, mga DDS, at saka yung lahat ng mga original na mga Marcos loyalists na nandito ho sa ating channel. Of course, shoutout rin sa lahat ng mga member ng INC, sa mga member ho ng El Shaddai, lahat ng mga legends, mga senior citizen, and of course, ang mga membro ho ni Pastor Kibuloy, ang Kingdom of Jesus Christ na nandito. Meron pala sila dito mga kababayan. Kasama na rin natin nakikitawa. And of course, ang ating mga silent viewers. Yan, maraming salamat. Yan, so seryoso na tayo. So kahapon pala mga kababayan, meron ho nag-message sa akin. Sabi niya, Sir Ivan, parang mali yung sinabi mo kay BBM. Nireview ko mga kababayan, parang mali nga. Kasi sinabi ko kahapon mga kababayan, 70th, parang 70. Sinabi ko 70th President of the Philippines, si BBM. Tsaka sinabi ko rin kahapon na si Inday Sara, naging 50th. 50th Vice President of the Philippines. Parang mali Mali talaga. Sorry. I-correct na lang ho. Si BBM ho ay 17th President of the Republic of the Philippines, si BBM. At saka si Inday Sara, number 15th Vice President, Republic of the Philippines. Yan. Palakpakan naman natin, saka congratulations sa ating dalawang gwapo at saka gwapa na presidente at saka vice president, si BBM at saka si Inday Sara. So mga kababayan, balikan ho natin ang kahapon. Yung kahapon na nangyari, konting recap. 'Di ba nagustuhan ko yung sinabi niya ni Senator Migs mga kababayan. Sabi niya kasi mga kababayan, after sa pagkatapos ng canvassing at saka nag-proclaim na, 'di ba sinabi niya na this is the quickest and fastest canvass ever done in the history of our elections. So, I think it is historic. And I agree ho ako diyan mga kababayan. Bakit? Ito yung pinaka-first time napakabilis ng canvassing nila. Napakabilis ng yung proclamation. Mabilis talagang meron talagang improvements Unlike doon sa previous, sa 2016, lalo na yung sa 2010 ba yun? Sa 2010 na election, siyempre maraming maraming nagdodoktor doon Maraming yung mga COCs, kahit saan lang nagpupunta. Kaya alam nyo na medyo may katagalan. Kaya nga nagagalit yung mga dilawan, bakit daw mabilis yung eleksyon natin ngayon. At saka yung mga pare, 'di ba? Yan yung bukang bibig nila sa rally nila. Meron dang irregularities na nangyari kasi daw mabilis yung natin. Mabilis yung ating eleksyon. Mga tanga yan siyempre, alam na namin kung bakit merong dayaan sa mga previous. Merong dayaan talaga kasi matagal at saka dinodoktor pa yon. Kaya nga, congratulations sa ating lahat at saka sa COMELEC sa napaka-organized Talagang organized ang eleksyon natin ngayon at saka napakabilis rin. At saka kudos rin sa internet. Medyo na-upgrade na Kaya siguro mabilis makababayan kasi walang nakagalaw sa natin transparency server. Tatlo yung transparency server, merong nagbabantay doon, tsaka merong nagbabantay ng mga IT. 'Di ba? Alam na natin kung ilan lahat ang ilan ang na-intercept nila nag-try na sa firewall, 'di ba? 21,000 lahat. Pero kahit isa walang naka-mission accomplished na mga membro ng UKOK. Nabantayan ka agad. So, congratulations sa atin. Mabuhay ho ang Pilipinas. So mga kababayan, forward tayo. Naalala nyo kahapon yung pagkatapos ng ina-proclaim si BBM at saka lumapit ho siya kay
kay Inday Sara, apay binigyan naman ng ano yun, binigyan ng anong tawag dito? Binigyan ho ng meaning yun. Yung nag-hug si BBM mga kababayan kay Inday Sara ito. Nag-hug siya kay Inday Sara. I-post ko lang ho dito. Abay, binigyan ho ko niya ng binigyan ng mga bad meaning sa sa mga dilawan. Alam niyo naman ng mga dilawan Utak yan, utak ok yan Sinabi na ito mga kababayan na abay, higpit ng yakap ni BBM. But si Sara daw wasn't hugging him back. Ibig sabihin si Sara mga kababayan, parang hindi siya siyempre si BBM, ning-hug siya kay Inday Sara. Pero si Inday Sara hindi daw nag-hug. Yun ang sabi niya. Sabi na, why? Dahil si Sara talaga ang nagdala sa Unitibs. Sabi nila, nanalo lang daw si BBM dahil daw kay Inday Sara. Mali yan. Hindi yan. Kaya parang ipinag-ano na yung dalawa Parang ipinagsabo ngayon. Hindi natin magrinig. Alam natin kung bakit sila nanalo. Kasi nagka-unite ang mga Marcos loyalists, BBM supporters, at saka yung DDS. Yun ang totoo. Nagka-unite kasi. So nga mga sabi niya dito, dagdag pa dito, and the Dutertes now know that wag na tayong maglokohan daw. The honeymoon period will be over sooner rather than later. So ni-research ko ito mga kababayan dahil nga ipinakita niyo doon yung screenshot na naghanga si BBM tsaka si Inday Sara parang wala. So ang angle pala doon mga kababayan, ang ninghag pala kay Inday Sara, siyempre si Inday Sara may pagka-shy type yan mga kababayan medyo conservative din siya. So nakita namin doon sa video mga kababayan, ninghag pala talaga si Inday Sara pero ang ginamit niya na kamay yung sa left hand. Kasi si Inday Sara mga kababayan, left-handed siya. Dito sa left-handed kasi si Inday Sara. Kaya hindi nakita doon sa video. Pero, ang napakaganda dito mga kababayan, mayroong kasama doon ng mga, siyempre, BBM supporters doon, lahat nandun, mayroong nakabidyo dito sa may likuran. Kaya nakita kagad na, yung kamay pala nakahag talaga kay BBM. So, ito, nasupal pala naman itong yung unggoy na to. Nasupal pa itong si Jerry Kakanindin. So, wala silang magawa mga kababayan. Kaya, hanggang dyan na lang sila Hanggang dyan na lang sila. So, nga mga kababayan, meron ding nagbigay ng mensahe si Senate President Vicente Soto III. Sabi ni Senator Soto mga kababayan, sabi niya na you have been placed by God in this position for a reason. Sinabihan niya si BBM. Sabi niya, may He lead you into your purpose and may you live it courageously. Napakaganda talaga Parang merong purpose. Si God ang may purpose. Talagang inilagay si BBM dyan sa posisyon na yan. Inilagay siya ni Lord Jesus Christ. Kasi, siyempre, alam na ni Lord na kailangan na ang Marcos ngayon. At saka yung Duterte. Diba napakaganda mga kababayan? Talagang itinadhana sila So, meaning, siyempre, I really have a feeling and trust kay BBM na siya talaga silang dalawa talaga ang magpapaunlad sa bansa natin. Maibabalik ang golden days. Masasaktan na ba yung mga dilawan mga kababayan pag sinabi kong maibabalik na yung golden days? Kasi sabi na, meron mo dang golden days. So ngayon mga kababayan, nasaktan na naman. So marami ito mag-usapan tayo ngayon mga kababayan. Meron akong na-discover. So ngayon mga kababayan, before to move on, gusto ko lang i-shoutout rin si Ma'am Ellie Hibionada. She's watching from Baguio. And of course, hi to Ma'am Noraline Borja. She's watching from Saudi Arabia. Hi to Ma'am V. Aki. She's watching from Japan. Also, shout out rin kay si Rashan Yan Licarte. He's watching from Israel. Hi to Sir JV Gonzalez from Toronto, Canada. And of course, shout out rin sa YouTube channel na _fallen_. He's watching from Athens, Greece. Yan. Maraming salamat nga pala sa mga solvers natin dito. Siyempre, kung sana mga kababayan, meron na akong request. Kung nagustuhan mo ang ating mga discussions natin ngayon, palike naman, tsaka mag-share, at saka sa hindi po nakapag-subscribe, sana mag-subscribe naman tayo mga kababayan. At saka maraming salamat po sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo mga kababayan, wala rin si Sir Ivan. So maraming salamat. So, di ba meron din tayong balikan kahapon. Di ba, during sa proclamation, mga kababayan, merong kaguluhan sa labas. Yung mga anak bayan, siyempre, nag-rally doon sila mga kababayan Nag-rally nga, yung mga anak bayan. Di ba, sinabi ko kahapon, nagkasalbukan yung mga pulis, tsaka yung BFP, at tsaka yung rallyista.
Ngayon mga kababayan, di siyempre pumasok yung CHR. Pumasok yung CHR, sabi lang, iimbestigahan daw. Iimbestigahan nila yung pulis, iimbestigahan yung BFP, at saka yung mga rallyista. At saka, unang-una sa lahat, dapat ang unang imbestigahan o dito, yung mga rallyista. Bakit? Ang Freedom Park, mga kababayan, bawal ho dyan mag-rally. Lalong-lalo na nga, merong proclamation ho. Gusto kasi nilang parang bulabugin ho yung pag-proclaim kay BBM. Ayaw na makaupo kasi mga kababayan, kaya nagpuntahan doon yung anak bayan. Siyempre alam niyo naman yung anak bayan. So bakit nga pala nagkaanuhan doon kahapon mga kababayan? Siyempre okay lang, pinagbigyan sila ng mga pulis. Ito talaga nangyayari mga kababayan. Pinagbigyan ho sila ng mga pulis na mag-rally doon. 'Di ba? Bawal nga mag-rally kung walang permit, 'di ba? Bawal ang mag-rally. Sigurado ako na wala silang permit pero andun pa rin sila. Okay, binigyan sila ng area na dyan lang, hanggang dyan lang sila magsigawan, mag-rally sila, okay lang. Basta hindi lang sila makalampas sa barrier. Siyempre, parang nagiging agresibo na ho yung mga rallyista mga kababayan. Kaya binangga na ho nila yung barrier. Kaya nagkaganon, kaya nagkaguluhan na lahat. Siyempre, meron akong ipapakita sa inyo mga kababayan at saka pag-usapan natin yung CHR. Meron akong na-research. Pag-usapan natin yung CHR mga kababayan kasi iginiit dito, gusto lang imbestigahan ng pulis lang at saka yung BFP. Bakit kayo ganon, CHR? Bakit kaya kayo ganon? Alam ko na kung bakit galit na galit sa inyo si Tatay Diggs. Parang gusto kayong i-abolish. Parang ngayon naintindihan ko na kung bakit. So, meron ako ipapakita sa inyo na video mga kababayan. Small clip na naman to. Bago tayo mag-react mamaya. Paliwanag ng QCPD sa isyong ito? Aga, ayon nga dito kay QCPD Director Police Brigadier General Remus Medina, umalis kasi sa Freedom Park ang mga protesters at tinangkang magtungo sa bisinidad ng House of Representatives. Kaya't nagpakawala ng tubig ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection na kasama sa mga nagbabantay upang pagkilan ang marahas na pagkilos ng mga protester. Ngunit nilinaw ni Police Brigadier General Medina na gaya na makikita sa video, hindi naman nakatapat sa katawan ng mga protesters ang water cannon. Pakinggan natin si General Medina. Makikita natin sa video natin is yung ginawa nilang pagprotesta loob ng Freedom Park, okay lang. Pero the moment na natapos na sila at gusto na nilang tumawid pupunta sa kalsada na magkakaroon ng traffic, yun po ang pinigilan ng pulis natin. So binibreak nila yung CDM formation natin. Sinabi pa aga ni General Medina na bawal ang protesta sa labas ng mga Freedom Park kaya't hindi nila pinayagang makalabas ang mga ito. Wala din ani ang nai-report sa PNP na nasugatan sa hanay ng mga rallyista taliwas sa mga lumalabas sa balita. Gayunman, iimbestigahan din ani ng PNP ang insidente upang hindi na maulit ang sakitan sa mga susunod na national event. Nasa 200 miyembro ng mga militanteng grupo ang hinarang ng mga pulis na miyembro ng Civil Disturbance Management Unit. Nagkaroon ng tulakan ay kinasugat ng 4 na pulis at nasira din ang kanilang mga shield. Aga? Maraming salamat, Leia Ilagan. So, yun ang buong katotohanan mga kababayan. Hindi nyo ba napansin? Uunahin na natin dito sa BFP. Yung pagbugahon nila ng tubig, hindi naman nakatuon talaga directly sa mga tao. Sa taas lang, nakita nyo yung video, nasa taas lang At saka nagrereklamo nag-iingay dito yung mga dilawan kasi sapit na karahasan daw yun ang ginawa ng mga pulis. Actually, winarningan ho sila. At saka, siyempre, sabi ho dito, siyempre, andyan ang ACHR. Nag-iingay naman. Parang, meron ako kasi, meron akong na-discover mga kababayan. Bakit nga pala, parang ganun na lang pangit pa, pakinggan na yung ACHR ngayon. Parang naging bad image na Alam nyo bakit mga kababayan? Kasi nga, yung CHR mga kababayan, meron akong babasahin dito, mga dilawan, niresis ko to sa Wikipedia. Niresis ko to sa Wikipedia. Sabi nga pala, bakit nabuo ang CHR mga kababayan? Dito kasi sa after the ratification of the 1987 Philippine Constitution on February 2, 1987, which provides for the establishment of a Commission on Human Rights, then the President Aquino signed Executive Order 163 on May 5, 1987, creating the Commission on Human Rights and abolished the Presidential Committee on Human Rights. So, nung time pala yun, sa mga Aquino mga kababayan, sila palang nagbuo niyang ng CHR. Ngayon ko lang nalaman yan Kaya pala ayaw na ayaw sa inyo ng
ayaw sa inyo yung si PRRD. Ganun. Kaya meron pa akong isang nalaman mga kababayan, napakalaki pala ng budget nila. Hindi ko alam bakit ang laki ng budget nila. Ito ho ang pinaka-updated as of 2020. Ang annual budget ho ng CHR mga kababayan is 923 million.64. Isipin mo yan, ang laki, 923 million.64, almost 1 billion. Almost 1 billion kayo. Grabe naman yan. Ang laki, no? Ay, hindi pala 1 billion. Umabot pa ng 1 billion. 923.64 million lang pala. Hindi pala 1 million. Pero napakalaki para mga kababayan. Ano bang ginagawa nila? Meron bang project talaga ang CHR? Hindi ko alam. Kung hindi ko alam, ipaka-comment naman mga kababayan. Meron bang project yung CHR? Grabe, no? Akala ko humabot ng 1 billion eh. Muntik lang, gumanon. Uy, boy! Akala ko, meron palang point. So ngayon mga kababayan, abay, forward na tayo. Siyempre, nag-iingay itong mga CHR eh. Pero sana nga lang, panawagan ko dito sa Marcos administration, kay BBM, sa kay Sara. Boto ko dito, tanggalin na yan CHR. Hindi naman nakakatulong yan. PBBM at saka BP Sara. Sana investigahan nyo ho yung CHR. Parang mayroong anomalya dyan eh. Dudang-duda ako, mayroong talagang anomalya dyan eh. Dapat silipin rin yan. Mahilig kasi, ano na naman ginagawa nila eh. Gusto lang nila, pumipigil lang sila. Kasi mag-ingay ka agad yung mga dilawan na wala na silang, walang freedom of speech. Wala na silang freedom of speech. Siyempre, pag medyo karahasan na medyo makikita yung CHR, CHR to the rescue ka agad. Siyempre, ang bumuo niyan, mga Aquino eh. So ngayon mga kababayan, forward na tayo. Babalikan lang natin yung CHR kung mayroong mga mga progreso sa ating natin sa investigasyon na nila. Susundan natin yan. Kukulitin natin yan lagi yung CHR kung mayroong kabalbalang ginawa. So kukulitin natin yan. Kaya nga nandito si Sir Ivan mga kababayan, laging nakabantay. So ngayon mga kababayan, si Kiko Pangilinan. Nag-ingay. Sabi niya dito sa balita kasi mga kababayan, si Kiko Pangilinan inilatag ang hamon. Meron siyang hamon mga kababayan sa susunod na administrasyon. Alam niyo ho ang hamon niya. Sabi niya, hamon sa susunod na administrasyon, nagbigyang solusyon ang malawakang gutom at ang pagsirit ng presyo sa pagkain. Dapat paghandaan ang nakaambang krisis sa pagkain at gutom. Bakit palagi yung gutom? Bakit meron laging word na gutom? Kayo lang yata yung gutom. At saka, mas lalo kayo magugutom ngayon. Bakit? Hindi na kasi kayo makano. Wala nang korupsyon eh. Na lang kayo sa mga nyo eh. Ang nagagata sa inyo, yung mga financer na lang. Hindi na kayo magkakapag-corrupt dyan sa government. Na lang dyan eh, si virus na lang kasi. Siya nga pala mga kababayan, meron tayong pag-usapan rin si virus. Meron akong na-discoverin. Nakakatawa talaga eh. Dahil parang ka-related sa CHR. Mamaya ng konti. So itong si Kiko Pangilinan mga kababayan, siyempre nag-iingay ngayon, gusto niyang kaagad na on the spot, maanuhan kayo ng gutom. Actually hindi naman nagugutom. Wala namang Pilipino na magugutom kung basta marunong ka ring dumiskarte sa buhay. Katulad namin ginagawa nga namin kahit nga yung Pilipinas, 'di ba, yung Pilipinas sa pamumuno ni PRD, medyo umuunlad-unlad na. Pero kami nagtatrabaho pa rin kami. Hindi nga kami ng mga ayuda. Wala sa iba na lang yung mga ayuda na yan, pantulong na lang namin yan. Kami nagtatrabaho ng kagabi dito sa ibang bansa. Kahit siyempre para to sa pamilya namin. Ang mga may word ng mga gutom, lalong-lalo na bakit itong si Kiko Pangilinan may word na gutom. Nagutom ka na, sir? Natatakot na kayo ngayon. Lalong-lalo na si Senator Amy Marcos na ngayon ang magiging chairmanship sa Finance Committee. Nako, wala na. Magkasupalpalin kayo dyan. But dapat lagi nyo sinasabi dito sa mga Marcos na ang mga Marcos daw magnanakaw. Hindi ho. Talagang nasa inyo ho ang problema. Alam na ho yan ng mga mamayang Pilipino. Nasa inyo ho ang problema. Kindly check na lang. Check it out.
baka nasa inyo ang problema talaga eh. So ngayon, andyan ang kasangga nyo dyan ngayon sa, sa Senado, isa or dalawa naman lang. Alam nyo mga kababayan, in related ho sa CHR, meron akong na-discover itong si Hontivirus. Meron akong discovery mga kababayan, nakakatawa. Dahil nga palang idol na idol nila yung mga CHR, abay gumawa rin siya ng batas si Inday Risa. Baka hindi pa nyo alam mga kababayan. Itong batas na ito, abay hindi nagustuhan ni PRD. Talagang ibinasura ho. Bakit? Anong gusto niyang batas na gagawin? Anti-palo bill. Anti-palo bill. Kasi yung mga kabataan, mga kababayan, bawal na daw papaluin. Yun ang naisip ni Risa Hontiveros, mga kababayan, na batas sana. Ay ibinasura ni PRD, hindi pinayagan. Bakit? Magiging ang mga bata parang wala nang kinakatakutan. Katulad ngayong ginawang batas na ni Kiko na yung hindi in jail yung mga below 18. Yung mga underage daw, hindi daw pwede dakpin yan. Hindi dakpin, hindi pwedeng ipreso. Hindi daw pwede lang sa presento kasi underage pa. Sila naman, si Kiko naman na gumawa niyan, mga kababayan. Si Kiko ba? Correct me if I'm wrong, ha? So, ganyan mga kababayan, abay, naalala ko nga pala, meron kasi nagtanong doon sa isa previous sa video natin, nagtanong siya, bakit daw si Inday Sara ika-15th na Vice President, bakit hindi ika-17th? Katulad kay BBM, 'di ba si BBM 17th, 17, si Inday Sara 15, 15th. Kasi nireses ko niyan, mga kababayan. Siyempre, nagbabasa tayo sa mga comment natin Nireses ko yan. Kaya pala between sa 1971 to 1987 na-abolish pala yung na merong ang 40 public office inabolish siya. So walang between that year sa 1971 at saka to 1987 walang inihalal na vice president. So nag-skip sila. Kaya siguro for 2 years walang for 2 terms, walang vice president. Kaya nagkaganon, ika-15th si Inday Sara, tsaka ang presidente ika-17th. Kasi 2 terms nag-jump, walang vice president sa between the year ng 1971 to 1987. So clear na Kaya nga merong nagtanong kasi, tsaka dapat i-explain ko daw bakit naging 15th lang si Inday Sara. Bakit hindi 17th? So klaro na tayo. So nga mga kababayan, bago tayo mag-move on, ito painit na. Na mamaya kasi meron akong na-discover, mga kababayan. Mamaya yung shout out after this lang. Naalala nyo yung kanina yung press briefing ni BBM. Meron press briefing ni BBM. Abay, ang Rappler, mga kababayan, yung Rappler nanggagalaiti. Bakit? Kasi doon sa press briefing, mga kababayan, siya nga pala, mga kababayan, ang bagong PCOO natin ay si Attorney Trixie Cruz. Kasi hindi pa nakakilala kay Attorney Trixie, mga kababayan, vlogger rin siya. Isa rin siyang lawyer. Kung gusto siyang makikita sa mga sa mga vlogs niya, kasama siya diyan sa Karambula sa DWIZ 882. Kasama siya diyan sa DWIZ. Meron na search lang Karambula. Makikita niyo si Attorney Trixie diyan, mga kababayan. Isa rin siyang isang vlogger at saka isa rin siyang lawyer. Siya na ngayon ang PCOO ni BBM. So ngayon, mga kababayan, while dun sa kanina sa press briefing ni BBM, yung Rappler at saka yung Net 25, not 25, News 5 hindi isinama. Hindi na-cover doon. Parang talagang talagang sinampula na sila ni BBM, mga kababayan. Itong Rappler, itong fake News 5, sinampulan. Mapanira kasi kayo. Kasi tingnan nyo ngayon. Siyempre, lang yan, panahon lang yan. At saka ako, botong-boto ako. Kailangan na itong i-abolish itong Rappler Wala namang nabibigay yan, magandang naidulot sa ating bansa ang Rappler. Nako, na mga fact checkers nila dyan. Wala na yan. Talagang tanggalin
ng Rappler. Sabi nga kasi ito mga kababayan, abay, sabi daw sa media advisory, ang BBA Media Center will still be closed on Thursday, May 26 until 2022. Pero nakita lang ho nila doon, abay, meron ng interview si BBM. Ang naando lang is Net25, SMNI at saka yung GMA. Napakasakit naman. Hindi kayo isinama. At saka, dapat kasi sa inyo, yung mga fact-checker nyo, tanggalin na yan. Walang kabuluhang naggawa niyan. Tsaka, speaking of fact-checker, mga kababayan, abay, ang Fake News 5. Gumawa na rin silang sariling mga fact-checker. Fake News fact-checker. Abay, gumawa na rin sila ng tawag dito, nasaan na ba yun? Ito nga lang, gumawa rin sila mga kababayan ng defend the fact daw. Sabi na, defend the fact. Abay, gumawa sila ng fact checker. Ito, meron gumawa rin sila. Parang gustong sumunod sa Rappler. Defend the facts. Abay, kailangan rin sila ng mga fact checkers din kasi marami daw nagpapalaganap ng fake news. Ang pinagbutunan nito mga kababayan, yung mga social media influencer at saka yung mga vloggers. Siyempre, mga vloggers mga kababayan, matatawag na rin yung social media influencers, ang mga vloggers. Kasama ba ako doon? Abay, itong fake news swipe, wala na to. Talagang mapanira kasi to Hindi na isinasama ni BBM. At saka ang paliwanag ho dito mga kababayan andito pa kasi ito yung pinaka last day ho bilang spokesperson ni BBM si Attorney Vic. Meron siyang panayam kanina mga kababayan. Ito hong explanation niya. To exclude you, our dear friends from the media. You have been covering us for a long time, and part of our success are attributable to the way you have fairly covered us even before the start of the campaign period. At ang tanging kadahilanan lamang kung bakit nagpaunlak si President-elect Bongbong Marcos ng panayam kaninang umaga sa Net25, SMNI at GMA7 sapagkat ito yung commitment na ibinigay ng aming media team nung kampanya dito sa tatlong network na agad nang nagpasabi na kung sakasakali hong mananalo si then candidate Bongbong Marcos, maaari ho ba kaming mapagbigyan ng one-on-one interview. And if you may have noticed, we did not do it ng one-on-one. We want to be fair at pinagsabay-sabay na natin yung tatlong networks na nagpahayag noon pa man ng kanilang interes na magkaroon ng one-on-one na interview kung sakasakaling papalarin at mananalo si then candidate and now President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. It doesn't mean we intend or have intended to exclude anyone. No. In fact, I'd like to thank all of you for having covered us. And incidentally, this will be my last briefing as the spokesperson of President-elect Bongbong Marcos. As you have known by now, I am now the Executive Secretary Designate of President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. And I would like to take this opportunity to thank all of you, our dear friends from the media. Thank you for all the tough and not so tough questions. And I beg your understanding and probably extend my apologies to some whom may have not appreciated the way we have responded in the past. But again, moving forward, maraming salamat at tayo'y nagkakikilala at for the time that you have covered us. And at this juncture, I would like to officially and formally introduce to you our Press Secretary Designate, Attorney Trixie Cruz Angeles, whom you will be dealing with for all the briefings that we may have starting today and in the future. So maraming salamat at magkikita-kita pa naman tayo, and I hope you'll extend the same support that you have extended
to me, to our Press Secretary Designate, Attorney Trixie Cruz Angeles. Thank you very much at maganda hapon. So yun mga kababayan, siyempre sinabi rin naman ni Attorney Vic mga kababayan na pwede pa rin naman yung siguro. Siguro lang, hindi naman siya sure. Pwede pa siguro yung Rappler na mag-cover ho kay BBM, yung News 5. Ngayon, sinampulan na nga lang sila. Siyempre, mapanira kasi yung Rappler mga kababayan. Sinampulan na ho sila ngayon ni BBM. So ngayon mga kababayan, siya nga pala, si Attorney Vic, yan ho ang pang-last na ho niyan, bilang spokesperson ho. Kasi siya na ho ang gagawin na executive secretary ni Sir BBM. So, ang kanyang position mga kababayan, napaka-sensitive ho niyan ni Attorney Vic. Palakpakan naman natin si Attorney Vic mga kababayan. Napaka-sensitive ho ang kanyang role dyan. Kasi lahat ng mga legal documents at saka mga sensitive ng mga documents, lahat yan dumadaan ho sa kanya. So kaya napakalaking merong role siya, napakalaki ho ang role ni Attorney Vic Rodriguez. At saka welcome rin natin ang bago nating siya ho ang PCOO na si Attorney Trixie Cruz. Ang PCOO ho ni BBM. So maraming salamat. And of course, siyempre i-shoutout rin natin mga kababayan. Hi to shoutout kay Tatay Kitoy. He's watching from USA. Shoutout kay Pacifico Sinki. He's watching from Jeddah. Hi to Ma'am Elizabeth Abuan. She's watching from USA. Shoutout kay Ma'am DC Light from Florida. Hi to Ma'am Marites Laudato from Toronto, Canada. Shoutout kay Sarge T. Of course, hi to Izelb Nanorak. I think binaliktad to parang Blissy siguro to. Blissy Coronan. Blissy Coronan. She's watching from Rome, Italy. Hi to Ma'am Helen Michels. She's watching from Westphalia, Germany. And of course, hi to Sir Bernard Cabang. He's watching from Cavite. So yan mga kababayan, kung nakaabot ka dito sa portion na to, sana nakapag-like na tayo, nakapag-share, nakapag-subscribe. Sa hindi po nakapag-subscribe. At saka mga kababayan, huwag na huwag hong kalimutan na sana mag-pray ho tayo kay Lord Jesus Christ para sa peace of the world. Hingin natin mga kababayan na sana mag-peace na ho lahat, lahat ng mga merong may maitim na budhi dyan, sana na sila malamdagan. Sa Bisaya, malamdagan na ilang mga hunahuna. And of course, huwag niyo rin kalimutan na to say thank you sa lahat ng mga blessings ho na inyong na-receive araw-araw at saka sa mga blessings na hindi natin nakikita. Mag-thank you tayo kay Lord Jesus mga kababayan. And of course, hingin natin ang ating safety and health. Kasi pag meron tayong hingin kay Lord Jesus mga kababayan, talagang ibibigay niyo yan in a miraculous way. So maraming salamat mga kababayan and hope to see you on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara,